Guys, sinubukan natin ito UPS na to. I-convert natin sa regular inverter. Ayan siya. So, gikamit ko lang siya sa 12 volts. Tapos meron tayong boost dito. So, gi-convert niya yung 12 volts into 48 volts. So yan, nakakonect siya dito. Yan na siya. Yan. So, ito yung bar ng battery. Yan. 48 volts kasi itong inverter na ito. Usually, actually, kwan pala siya. UPS. Yung inverter niya is 48 volts. So, ayan. Yan ang kwan niya ngayon, ang kain niya. Ito yun siya sa kwan. Ito siya sa switch na ito. So, nilagay ko siya doon sa ito. Yan, pag ganyan dito sa iyo. Yan siya, nakikabit. Yun o. Ano yung wire niya, yan o. Tapos itong plug na ito, doon niya papunta sa ito siya. Yan siya. Papunta dyan. So, ang nakasaksak dito guys, itong ano ito, magulo talaga kasi ngayon ko lang sinubukan eh. So, itong wire na ito, dyan sa computer, dyan sa may wifi, ito computer, pati yung TV. So, sinubukan ko siya mag-play sa YouTube. YouTube ito siya guys. Ay, ito ka, bakit sa remote? Ayan, sa YouTube yan siya. I-play ko siya ng Ultra 4K HD. Para di natin kung gano'ng kalakas yung kain niya. So, ito yung kain niya ngayon. Ayan. Pumapalo siya minsan ng 150. 150, pumapalo siya ng 150. So, ang voltahe niya ngayon is ito. 11.4. Kasi umaga pa ngayon eh. Hindi pa siya naka-charge ng itong battery natin mula kagabi kasi umandar yan 24 hours. So, 10 pa ngayon. Ito pa lang yung kwan niya. Harvest niya. Kasi itong battery natin, ginamitan ko yan siya ng, ang loob niya ito, 18650. Yan. So, kuha niyan siya. 100 Ah ang laman nito sa loob. Yung loob niya. So, sinusubukan ko ngayon lang kung ano bang mas efficient, yung 48 volts or yung Samdon natin na 12 volts. So, sinubukan ko kanina sa Samdon, pareho lang sila ng kain, ganyan din 11. Ang volts niya is 11.5. Paggamitan ko siya ng Samdon na ganito rin ang kain niya. Pero kasi itong UPS na ito, paggamitan ko siya ng itong sample ko ng mga electric pan. Ito 120 watts ito eh. Ito 40 watts. So paggamitan ko siya ng malaking electric pan ito, hindi niya kaya, magpatay siya. So hindi siya siguro pwede sa mga inductive na mga appliances. Pero sa mga computer devices, pero itong electric pan na ito, kaya niya. Itong isa. Yan na siya. Yan siya. Itong nakasaksak siya. Yan siya. Pero itong malaki na electric pan, hindi niya kaya. 40 watts na electric pan, kaya niya pa. Pero sa mga computer, kayang-kaya niya sa mga ganyan na appliances. Kasi ito, design talaga doon sa mga computer.
UPS kasi ito siya eh. So, sinubukan ko lang siya dahil wala akong battery na wala akong 48 volts na battery. Ginamitan ko lang siya ng booster inverter. Booster lang siya ngayon, naka-booster. From 12 volts to 48 volts. So, pwede rin pala siya maging inverter yung UPS nito. So, ang gagawin ko ngayon, meron akong 12 volts. Ito, 48 volts. Baka gagawa na lang tayo ng 48 volts para sa system nito. Pero subukan ko muna ngayon kasi naghahanap ako ng ibang appliances kung saan ba talagang maximum nito. Kasi nakalagay ito sa likod niya is 500 watts. Ito maximum nito. So subukan pa natin kung hanap muna ako ng ibang appliances kung saan talagang niya. Saan siya magpatay. Saan ang kaya niya. Ayan guys, dinagdagan natin ng isang extension wire para sa CCTV camera. Kundi sa monitor niya. Ayan siya guys. Dinagdagan natin ng isang wire para dito sa CCTV camera natin. So, on natin yung monitor. Natin ang ating 1.4, 150, 51. Ayan. Ganun din ang core niya. Wala na akong mga ibang madagdag na appliances. Sige, baka pag itagdag ko ito, makuhan siya, magpatay. Ayan. So ayan na yung CCTV camera natin, naka-on na plus ito. So ito lahat. So ang total ng wattage natin ginagamit natin ngayon is 150, 151 ganun. So, ang laman nito guys, ang load nito, isang electric fan, isang monitor ng computer para sa CCTV, pati yung unit ng CCTV, pati Wi-Fi, yung TV, pati itong computer. So, ano pa kayang pwedeng idagdag natin para maximize natin kung hanggang saan siya magpatay. Ano siya guys? Sa YouTube ko siya i-play ko siya ng 4K para lalakas yung kain niya. Pero umabot siya ng kwan. Umabot siya kanina ng 60. 160. So, ang battery niya ngayon is 11.3. 11.4. So, yung current charging niya is 10. Ang oras, 10. 10 amperes to 9 amperes yun. 10 amperes. Yan. Ang solar panel pala natin dito ginamit dito guys, isang 200 lang. So mamaya 10 pa man ngayon, mamaya aabot pa yan siya ng yung nakita ko dito is aabot siya ng 14 to 15 sa isang 200 watts lang na panel. So ganun kaganda yung solar panel natin guys. Mamaya yan mga 12 to 1
Depende sa sitwasyon ng araw. Okay naman yung araw natin. Kaya yung abot na siya naman. So yan. Sinubukan lang natin yung system ito guys. Dahil kung mas matagal siya malobat dito yung battery natin, gagawa tayo ng 48 volts na system. So ito, separate natin itong 12 volts. Diyan sa kabila is 48 volts. Actually, ang plano ko dito guys, gagamitan ko siya ng grid tie inverter dito. Para yun ang system na makatipid sa kuryente natin, yung grid tie. Itong 12 volts, kaya ko ito nilagay para lang sa CCTV camera natin. So overkill siya dito kasi 1000 watts ito itong system natin. Kayang-kaya na kahit 3 days, kayang-kaya niya buhayin yung CCTV camera natin, pati yung wifi. So plus ito pa siya, naka-monitor. Ito yung mga CCTV camera natin, naka-monitor dito. In-off ko muna yan dahil ginamitan ko siya na muna nito. Subukan ko muna. Ito naka 24 hours monitor din ito sa system natin. Kahit wala tayo dito, monitor natin yung system natin. Safety naman itong battery natin dito kasi bakal ito. Diyan sa loob. So I think safety naman yung battery natin dyan. Ayan. So ano pa? Yun lang. Ito, balak ko ito installan ng 4 na 200. So ngayon, isang 200 pa lang, abot na siya ng 10. So kung 4 is abot siya ng 40 amperes. I-gawin natin 2 series, 2 parallel. Pa makabili na tayo ng another panel dito. So ang balak ko dun sa grid tie natin, kinabit ko rin siya dito. Ayan. Ito nakaparallel lang din isa dito. Tapos dito ko ikakabit yung grid tie inverter natin. Pero wala pa tayo nakabili. Nahanap pa ako ng magandang brand. So ito separate ito sa 48 volts. Yan. Update lang tayo guys kapag nito. Kapag dumating na yung mga ibang components natin. So dito muna tayo sa solar. Yung mga motor natin, update lang din tayo dun sa mga motor natin. May balak kasi ako dun sa isang motor natin na gawin kong generator i-kuan ko muna, i-full wave ko muna yung rotor niya, tapos saka natin gawing generator. Experiment lang tayo guys. So hanggang dito lang muna itong vlogs natin guys. Kita-kits sa susunod na vlog.